Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1 at Part 2, ay makikita mo ito sa ating playlist. Tara at simulan na natin ang kwento. Kinabukasan, nagising si Errol sa kanyang sariling silid. Ngayon ay kabilang na siya sa guild na dating sinalihan ng kanyang ina. Isang malaking bagay ito para kay Errol, kaya nangako siya sa sarili na ibabalik niya ang dating katatagan ng kanilang grupo. Pagkatapos maghanda, bumaba siya at nadatnan sina Lilia at Reiner na nag-uusap tungkol sa paparating na torneo. Agad siyang sinama ni Lilia sa usapan, na tila sabik na sabik, at sinasabi na magsisimula na raw ang torneo sa susunod na linggo. Ngayon na may 3 na silang miyembro, ay maaari na silang payagan makasali sa tournament. Pero delikado ito, dahil elimination style at one-on-one battles ang patakaran. Karamihan sa mga team ay may tig-5 miyembro, kaya malinaw na alanganin sila sa laban. Gayunpaman, ay tila positibo pa rin si Lilia. 2 sa kanila ay B-rank swordsman, kaya hanggat hindi sila makakatapat ng A-rank, ay may laban sila. Nagtanong si Errol kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga rank na iyon. Ipinaliwanag ni Lilia na may 5 antas, D ang pinakabago, habang A ang pinakamataas na rango, at iilan lang ang umaabot doon. Ipinagmamalaki niyang pareho silang B-rank ni Reiner, at dahil natalo ni Errol si Reiner sa labanan, ibig sabihin ay B-rank level na rin siya. Pagkatapos noon, ay pumasok si Lilia sa kusina at iniwan silang dalawa. Habang palabas si Reiner, biglang may naisip si Errol. Sinabi niya kay Reiner na saksakin siya gamit ang espada nito, kahit sobrang lakas pa. Napatigil si Reiner, iniisip kung anong klaseng kalokohan ito. Ang akala niya, ay may ibang intensyon si Errol, kaya medyo nagduda siya. Pero agad namang nilinaw ni Errol na gusto lang niyang matutunan kung paano palakasin ang sariling mana shield. Kaya dito ay nabigla si Reiner, at ayon sa kanya, imposibleng matutunan iyon dahil ang mga skill ay bigay ng Diyosa, at hindi basta na pag-aaralan. Pero sagot ni Errol, kung kinaya kong matutunan ang Twin Blade Slice at Instant Transmission, naniniwala akong kaya ko ring patatagin ang mana shield. Dito ay wala nang nasabi si Reiner, at pumayag siyang subukan. Pumunta sila sa training ground, at binigyan siya ni Reiner ng espada, at binalaan siyang 5 beses mas mabigat ito kaysa sa karaniwang espada. Ngunit sa gulat niya, madaling binuhat ni Errol ang espada at iniikot ito ng tila parang walang bigat. Hindi makapaniwala si Reiner at sinabing, paano mo nagagawa ito kahit wala kang class o skills. Ngumiti lang si Errol, at sinabi niyang disiplina at araw-araw na pagsasanay ang kanyang ginagawa. Doon ay unti-unting nabago ang tingin ni Reiner sa kanya. Nagsorry siya sa mga sinabi niya, at tinanggap ang hamon sa totoong sparring. Bigla naman dumating si Lilia, at tila hingal na hingal. Umiiyak ito at sumigaw matapos ibalita na ang makakalaban daw nila sa torneo ay ang Black Blade, ang pinakamalakas na guild sa buong Brescia City. Pinamumunuan ito ng A-ranked swordsman na si George, isang lalaking kilala sa pagiging walang puso at mapang-abuso. Subalit kahit alanganin, ay hindi umatras si Lilia. Buong tapang niyang sinabi, lalaban tayo. Kahit imposible, ipapakita nating matatag pa rin ang guild na ito. Makalipas ang 1 linggo ng matinding ensayo, at dumating na ang araw ng tournament. Punong-puno ang Coliseum, ng libo-libong manunood mula sa iba't ibang lugar. Namangha si Errol sa laki ng venue, habang naririnig ni Lilia ang mga taong pinagbubulungan ang pangalan ng guild nila. Galit na sumagot si Lilia, ibig sabihin niyan, wala ni isang naniniwala sa atin. Pero sa halip na panghinaan ng loob, nagliyab lalo ang determinasyon niya. Kailangan nating manalo dahil isinugol ko ang ating guildhouse bilang pangtaya. Nabigla sina Reiner at Errol dahil kung matalo sila, mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Bigla namang lumapit si George, ang leader ng Black Blade, na tila may mapanuksong ngiti. Ang sabi pa niya, ako mismo ang nagayos ng laban na ito para tuluyang mamatay ang inyong guild. Tinukso pa niya si Errol bilang classless hero bago tuluyang umalis. Dito ay nagsimula na silang pumasok sa arena. Sambit pa ni Reiner kay Errol, lahat daw ng miyembro ng Black Blade ay A-rank. Kaya naman dito ay medyo ginanahan si Errol dahil tila mukhang malalakas agad ang makakalaban niya. Hindi maglaon, idineklara na ng announcer ang unang magiging laban. Mula sa Black Blade, isang green-haired fencer, na tila mayabang at kampante. Sa kabilang panig naman, si Errol, ang classless swordsman. Kaya naman dito ay nagsimulang magbulungan ang mga tao, at tila nagtataka kung bakit nagpadala ang Dragon Fang ng isang miyembro na walang class. Natawa ang fencer at sinabi, sayang lang ang oras ko sa isang kalaban na wala namang class. Pagsimula pa lang ng laban, agad siyang sumugod, at mabilis niyang sinaksak si Errol gamit ang pole weapon. Kinabahan si Lilia, pero sambit ni Reiner, iyon ay anino lamang.
Nagulat din ang green-haired fencer, at napagtanto na wala pala siyang tinamaan. Kaya naman muli niyang itinusok ang kanyang espada sa likod, subalit anino lang rin pala iyon. Laking gulat ng green-haired nang mapansin niyang dalawang kopya na ni Errol ang nakatayo sa loob ng arena. Hindi maglaon, muli niyang ikinagulat nang bigla pang lumitaw, ang ikatlong anino ni Errol sa kanyang likuran. Dito ay sabay-sabay na sumugod ang maraming Errol, subalit mabilis lang itong pinaslang ng green-haired. Pero ang hindi niya namalayan, ang tunay na Errol ay pinapanood lang pala siya. Sa isang iglap, lumitaw si Errol at tinapos ang laban gamit ang isang mabisang hiwa, dahilan upang bumagsak ang green-haired. Habang nakahandusay ito, hindi makapaniwala ang green-haired, at tinanong kung paano nakagawa si Errol ng tatlong anino. Ngumiti lang si Errol at sinabing, ang nanay ko nga, kayang gumawa ng 5 anino nang hindi pinaghihirapan. Agad na idineklara ang panalo ni Errol, at sumabog sa palakpakan ng buong Coliseum. Halos hindi makapaniwala ang mga tao dahil ang classless hero ay nagawang matalo ang A-rank swordsman. Subalit hindi pa man humuhupa ang sigawan ay idineklara na ang susunod na laban. Ang pangalawang Blackblade swordsman ay sumugod agad kay Errol. Subalit madali lang na-block ni Errol ang mga atake at sa isang mabilis na twin slice, tuluyan niya itong pinabagsak. Panibagong sigawan ang umalingaw-ngaw habang muling idineklara ng announcer ang pagkapanalo ni Errol. Sa sumunod na laban, ang kalaban naman niya ay isang dagger user. Ngunit bago pa man ito makalapit, biglang naglaho si Errol at lumitaw sa likuran nito, saka tinapos ang laban. Maging sina Lilia at Reiner ay hindi makapaniwala na nagawang manalo ni Errol sa 3 sunod-sunod na laban. Hinikayat ni Lilia si Reiner na mag-cheer din, at sabay nilang pinanood si Errol sa susunod nitong laban sa isang shield bearer. Sa unang palitan ng atake, madaling naiwasan ni Errol ang bawat hiwa ng kalaban, dahilan para magduda ito kung totoo bang wala siyang class. Ngumiti si Errol at sinabi, kailangan niya munang pagurin ito dahil mahirap wasakin ang shield na gamit niya. Hindi nakinig ang shield bearer, at biglang sumugod ito gamit ang kalasag. Napangiti si Errol at tila nahulaan ang galaw nito. Gamit ang kanyang bagong natutunang foresight skill, na nagaya niya sa kanyang huling nakalaban, ay nahulaan niya ang sunod na atake nito. Saka siya nag-counter-attack ng eksakto sa timing. Lumipad ang kalasag ng kalaban at nagulat ito. Agad namang naglakad si Errol sa kalasag at pinulot ito, kaya naman lalo pa itong ikinagalit ng shield bearer. Galit na sumugod ito upang bawiin ang kanyang kalasag, subalit mabilis na umiwas si Errol at ginamit ang shield upang tapusin ang laban. Dito ay muling idineklara ng announcer ang ika-4 na panalo ni Errol. Nagulat ang buong Coliseum at nagsimulang magduda ang mga manunood kung totoo nga bang wala siyang class. Dahil dito, nagdesisyon ng mga tournament organizers na ipasuri ang kanyang class card upang makumpirma. Agad na sumang-ayon si Errol at walang pag-aatubiling ibinigay ang kanyang class card. Kinuha ito ng announcer at inilagay sa crystal ball. Biglang natahimik ang lahat nang magliwanag ito at nakumpirmang totoo na classless nga talaga si Errol. Dito ay tahimik na nakamasid si George, ramdam ang galit habang ang kanyang mga miyembro ay isa-isang natatalo. Hindi maglaon, dito ay muling inanunsyo ang huling magiging laban. Agad na lumitaw ang huling barahan ng Blackblade. Isa itong samurai class, na si Master Masumyun. Alam rin ni Lilia na hindi pa kailanman lumaban si Master Masumyun sa publiko. Kaya naman naniniwala siya na ito ang ace fighter ng Blackblade sa pagkakataong ito. Nang magsimula ang laban, dahan-dahan hinawakan ni Masumyun ang kanyang espada, na tila kalmado lang ang ekspresyon. Ramdam ni Errol ang mabigat na presensya nito, at agad na kinabahan. Pero sa halip na umatras, ngumiti si Errol at nagsimulang lumakad papalapit, dahilan upang magulat si Masumyun. Napangisi si Masumyun at sinabing, pag pinakawalan ko ang ultimate technique ko, wala ka ng oras para makagalaw. Nang muling humakbang si Errol papalapit sa kanya, ay agad kumilos si Masumyun at inilabas ang kanyang lightning fast slash. Ngunit sa loob ng isang kisap mata, biglang naglaho si Errol sa harapan niya. Mula sa kanyang likuran ay pinuri ni Errol si Masumyun sa kanyang bilis, subalit giit niyang ang taong nagsanay sa kanya ay mas mabilis pa. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Errol ang kanyang piercing tempest na itinuro mismo sa kanya ng kanyang ina. Napasigaw ang mga manunood sa hindi makapaniwalang tagpo, isang classless hero ang tumalo sa 5 A-rank swordsman. Idineklara na ng announcer ang panalo, at nagsimulang magreklamo ang mga tumaya sa Blackblade Guild. Habang nagsisigawan ng mga tao, labis naman ang tuwa ni Lilia at Reiner. Subalit sa gitna ng kanilang kasiyahan, ay tahimik silang pinapanood ni George, at tila galit na galit ito sa pagkatalo ng kanyang miyembro. Sa isip niya ay gusto niyang makabawi sa nakakahiyang pangyayari.
Pagbalik nila sa guildhouse noong gabing iyon, ay agad silang nagdiwang at nag-inuman. Nabigla si Errol na pwede na palang uminom si Lilia. Subalit giit nito ay kahit maliit lang siya ay ganap na rin siyang dalaga. Gayunpaman, hindi pa rin sila makapaniwala na nagawang matalo ni Errol ang 5 A-rank swordsman mula sa pinakamalakas na guild sa buong lungsod. Napagdesisyonan ni Lilia na akitin si Errol upang makaalis sa kahirapan at makilala rin siya ng mga tao. Agad niyang tinanong si Errol kung maari ba silang magpakasal, sinasabi na ibibigay ni Lilia ang lahat ng kagustuhan niya. Subalit bilang isang tunay na Sigma, ay agad na tumanggi si Errol at sinabing mas gusto niya ang isang babaeng katulad ni Reiner. Dahil dito ay namula si Reiner at sinabing itigil ang mga ganitong klaseng usapan. Kaya naman sinabi na lang niya na mas mabuti kung mag-ensayo na lamang sila upang makapaghanda sa mga susunod pang mga laban. Sumang-ayon si Errol at muli silang nagtungo sa training ground. Dahil sa ingay nila sa pagsasanay, kaya naman nagising ang tatay ni Lilia na tila meron pang hangover. Nang makita ito ni Lilia, ay agad niyang ipinahayag dito ang pagkapanalo nila sa tournament laban sa kasalukuyang pinakamalakas na guild. Subalit mas lalo niya pang ikinagulat nang malaman na ang nakalaban nila ay puro A-rank, at si Errol lang ang tumalo sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Lilia na malaki ang kanilang napanalunan, at hindi lang sila nakabayad ng utang kundi may sapat na rin na pera para sa pondo ng guild. Napatitig ang ama ni Lilia kay Errol, pero tila wala pa rin itong tiwala na makakabangon pa muli ang kanilang guild. Dahil dito ay sinabihan ni Errol ang ama ni Lilia na tigilan na ang pagiging duwag, at magsimulang kumilos ng karapat-dapat dahil may natitira pa naman siyang isang braso. Naramdaman ng ama ni Lilia ang insulto, at agad na hinawakan si Errol sa kwelyo. Sinabi niya kay Errol na ang dual-wielding swordsman na hindi kayang humawak ng dalawang espada ay wala ng silbi. Sumagot si Errol na hindi siya sang-ayon dahil siya mismo ay isang swordsman na walang class. Pero patuloy pa ring lumalaban at nagsusumikap umangat sa mundong ito. Dahil dito ay napatigil ang ama ni Lilia, sabay itinulak si Errol bago tuluyang umalis. Agad namang lumapit si Lilia kay Errol at tinanong kung ayos lang ba siya, at humingi ng paumanhin sa inasal ng kanyang ama. Pero sinabi ni Errol na kahit nawala na ito ng braso, ay naniniwala pa rin siya na taglay pa rin ito ang lakas ng dual-wielding swordsman. Kaya naman nangako si Errol na muli niyang hihikayatin ang ama ni Lilia, na muling ibalik ang dating lakas nito sa pakikipaglaban. Matapos iyon, ay iminungkahi ni Lilia na para mas lumakas pa sila, mas mabuting subukan nilang pumasok sa mga dungeon. Subalit walang ideya si Errol kung ano nga ba ang tinutukoy nitong dungeon. Kaya naman ipinaliwanag ni Lilia na ang dungeon ay ang mga kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan lumilitaw ang daan-daang halimaw, isang perpektong lugar upang matuto ng mga bagong kasanayan. Makakatulong rin ito upang maging handa sila sa paparating na Sword God Tournament. Sinabi ni Lilia na taon-taon ay ginaganap ang tournament na ito, kung saan nagtatagisan ang pinakamalalakas na swordsman sa lungsod upang ipakita kung sino ang pinakamahusay sa lahat. Kinaumagahan, nagtungo silang lahat patungo sa dungeon kung saan ipinaliwanag ni Lilia na kailangang tumayo ang bawat isa sa teleportation circle upang makapunta sa dungeon na nais nilang puntahan. Subalit maaari lamang silang pumunta sa mga level na dati mo nang napasok. Ipinagmamalaki ni Lilia na umabot siya hanggang level 12, habang si Reiner naman ay nakarating na sa level 14. Ipinaliwanag ni Lilia na upang makasama si Errol sa kanila, ay kailangan niya munang magsimula mula sa umpisa. Medyo nadismaya si Errol dahil ang gusto niya ay lumaban agad sa pinakamalalakas na halimaw. Pero pinakalma siya ni Lilia at sinabing may alam siyang maikling ruta patungo sa mas mababang palapag upang mabilis silang mag-level up. Pagpasok nila sa unang palapag, agad silang sinalubong ng Magic Knight na nakasuot ng makakapal na armor. Agad hinugot ni Errol ang kanyang espada at nakipagsagupaan, habang si Reiner naman ang humarap sa kabila. Subalit nagtaka siya dahil patuloy pa rin sa paggalaw ang Magic Knight kahit wala na itong ulo. Pero ipinaliwanag ni Reiner na wala silang kahinaan at hindi rin sila nakakaramdam ng sakit dahil pinapatakbo lang ito ng mismong mana ng dungeon. Dahil dito, nagpa siya si Errol na putulin ang mga binti nito, at matagumpay niyang napabagsak ang mga Magic Knight. Natalo din ni Reiner ang kanyang mga kalaban, at sinabing dapat silang magmadali dahil magre-regenerate muli ang mga ito. Pagdating nila sa daan papunta sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang lalaking balot ng dugo na nakaluhod sa sahig at humihingi ng tulong. Iminungkahi ni Reiner na dalhin ito sa ibabaw ng lupa, ngunit tumanggi ang lalaki, at sinabing nasa loob pa ang kanyang mga kasamahan na nasaktan ng husto. Nagmakaawa itong tulungan siyang iligtas ang mga kaibigan niya, subalit naging praktikal si Lilia at humingi ng bayad kapalit ng tulong.
Pero laking gulat niya nang kusang nagbayad ang lalaki gamit ang perang napanalunan niya sa pagsusugal. Subalit nakaramdam ng kakaiba si Errol habang naglalakad siya sa likod ng lalaki, napansin niyang kung totoo man ang pagdurugo ay imposibleng makalakad pa ito. Pero mas pinili ni Errol na manahimik dahil pakiramdam niya ay may mangyayaring kakaiba. Dinala sila ng lalaki sa isang lihim na silid kung saan may bakas ng dugo at isang maliit na barya ng ginto. Agad na naakit si Lilia at nagtangkang pulutin ito, subalit biglang lumitaw ang teleportation spell sa ilalim nila. Na-realize ni Reiner na patibong lamang pala ito, sabay ngumiti ang lalaki, at sinabing binayaran siya ng malaki para sa ganitong kadaling trabaho. Pero sa gulat niya, maging ang lalaki na nangloko sa kanila, ay nadamay rin sa teleportation spell. Pagdating nila, ay dito biglang lumitaw sa harap nila ang isang Magic Knight na may makukulay na rainbow enchanted armor. Nanginginig sa takot ang lalaking nagkunwaring sugatan, at sinabing ito raw ang pinakamababang palapag ng dungeon kung saan matatagpuan ang Sword God. Hindi na ito nagaksaya ng oras, at agad na umatake kay Errol, na bahagyang nakadepensa at nagawang ipangtapat ang kanyang espada, upang harangin ang matinding atake. Kahit na itulak si Errol sa pader, napagtanto niyang nakaligtas siya dahil sa reinforcement magic na tinuro sa kanya ni Reiner. Sinubukan niyang umatake pabalik sa kalaban, subalit napakabilis ng Magic Knight at gumagamit ito ng mga advance na galaw upang makaiwas. Napangiti si Errol, sinabing ito na ang magandang pagkakataon upang subukan ang tunay niyang lakas. Pinaulanan ito ni Errol ng hampas ng espada, subalit patuloy lang itong nasa salag ng Magic Knight. Napilitan ng Magic Knight na umatras, subalit gumamit ito ng kakayahan na nagpalakas ng gravity sa buong silid na naging dahilan upang bumagsak sa sahigang iba. Subalit si Errol ay nanatiling matatag at nakatayo pa rin. Dahil natuto na siya sa ganitong sitwasyon noong bata pa siya. Dito ay ginamit niya ang gintong barya upang i-nullify ang gravity attack, at ginamit to ni Errol sa buong potensyal nito. Sa pamamagitan ng isa sa pinakamalakas niyang kakayahan, na tinatawag na Infinite Break, dito'y nawasak at naging pira-piraso ang Magic Knight. Matapos iyon ay ikinagulat ito ng lahat ng nasa silid. Pagkatapos ay uminom siya ng tubig na may basbas ng Diyosa, upang mabawi ang kanyang lakas. At matapos ang matinding laban na iyon, dito ay sabay-sabay na silang lumabas ng dungeon sa tulong ng teleportation spell.